Sinabi niya na ang pagkain ng mga ito ay walang silbi dahil hindi ito nakakabusog ng gutom. Sinabi niya na sa kanya ng departamento ng malinis na ang pag-inom ng isang inumin sa isang araw ay mas mabuti dahil ito ay nakaayon sa natural na pagsipsip at rate ng pagkumpuni ng katawan at sa gayon ay nag-aalok ng pinakamahusay na paggamit. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa at sinabing hindi siya dapat mag-alala. Sinabi niya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa singil sa kuryente ng paaralan. Sinabi niya sa kanya na umabante sa ranggo isa sa lalong madaling panahon. Lumapit ito sa kanya at sinabing, tingnan niya kung may naiwan itong kuryente sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng awkward. Maraming ideya ang lumabas sa utak niya tungkol sa kung paano niya naisip na hindi na siya naghahanap ng mga babae at nagbago na. Iniisip niya na maaaring ito ay dahil nakahanap siya ng target na malapit sa kanya. Muli niyang hiniling sa kanya para yakapin siya. Hinayla niya ang kanyang pisngi at karaniwan na siyang marahas, kaya hindi niya masasabing hindi niya kayang gawin iyon. Lalo siyang lumapit. Malapit sa kanya, tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. Yumuko siya sa kanya. Iniisip niya kung ano ang pinagkakaabalahan niya at sinabi na iyon ang dahilan kung bakit huminto siya sa pagtingin sa ibang babae. Hiniling niya kay Zincon na magising at sabihin sa kanya kung ano ang nararamdaman niya. Sinabi niya sa kanya na napakabango niya at gusto niya itong kainin. Bahagyang nag-evolve siya sa isang halimaw at inulit na gusto niya itong kainin. Tinulak niya siya pabalik si Zincon at sinabing, anong nangyayari sa kanya? Binigyan niya siya ng kuryente at sinabing ipapadala niya siya sa impyerno. Nang makitang lumalabas ang kuryente mula sa silid Gian na ginagamit niya ay nagsasabing tila kinakailangan magbigay ng mga hiwalay na silid ng mga taong napakahusay. Hinawakan ang kanyang mukha, sinabi na ang kanyang mga high transcended genes ay napakalaki at sinasabi sa kanya na siya ay may nakamamatay na amoy na nakatutukso para sa isang mutant na tulad niya. Hinubad niya ang kanyang jacket at sinabing naramdaman niya na siya ay umunlad sa ranggo 1. Sinabi niya sa kanya na malapit na siyang bumalik. Binato siya ni Jiyu ng maskara at sinabi na ang pagsusuot ng maskara ay kailangan habang gumagawa ng masama, kinuha niya ang maskara. Siya ay nagsasabi sa kanya na kunin ito at mag-ingat, sinabi niyang lalabas siya para sa kanilang merienda at sinabi sa kanya na magdadala siya ng hapunan para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang bagong rank 3 monster at maaaring kumuha ng full rank 3 monster habang ginagamit ang Lord Flames. Hindi na niya nagagawang itago ang kanyang mutated na kamay, iisipin ng mga tao na siya ay fire elemental habang naglalakad siya sa gubat, may nararamdaman siya at sinabing kailangan niyang itago ang kanyang apoy. Mabilis siyang tumakbo para magtago. Tumibok ang kanyang puso at nakita niya ang presensya ng Earth Dragon. Sinabi niya na ito rin ang nakilala niya sa testing ground. Aniya, kahit na malayo na siya sa Transcendence Institution, hindi pa rin sapat ang layo ng paaralan sa testing ground. Hinahanap pa rin siya ng Earth Dragon sa lugar na ito. Sinabi niya na ang Earth Dragon ay maaaring makaramdam sa kanya, at kung gagamitin niya ang kanyang Lord Flame, kung gayon ang mga bagay ay kakatok sa kanyang pintuan. Sabi niya mukhang hindi masarap ang hapunan ngayon. Sinabi niya na hindi lamang 3 underground Earth Dragon, ngunit maraming misteryosong halimaw na hindi pa natutuklasan ng mga tao. Idinagdag niya na ang mga tao ay hindi naniniwala na walang halimaw na dating tao ang nabubuhay pa. Ang pagkamatay ng mga halimaw na ito ay maglalabas ng kanilang genetic energy sa anumang usok na patuloy na dadaloy sa katawan ng mga halimaw na ito sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng 1 taon, kapag ang mga halimaw na ito ay nakaipon ng sapat na kapangyarihan, ito ay magti-trigger ng apocalypse. Sinabi niya na nagkataon na natitisod siya sa isang palatandaan tungkol sa isa sa mga halimaw na ito sa ilalim ng lupa. Sa dati niyang buhay, lumipat ang eksena sa isang kotse kung saan umiiyak ang isang batang lalaki na sumasakit ang kanyang ulo at sinubukan niyang malaman kung nasaan siya. Sinabi niya na natatandaan niya na natapos niya ang kanyang sesyon kasama ang isang kapwa-miyembro ng Redemption Association para maglabas ng kaunting stress. Isang lalaking nakamaskara ang nagmamaneho ng sasakyan at ilang tao ang nakatali sa mga lubid. Nanakaw po sa likod ng sasakyan. Tinanong ng lalaking nakamaskara ang kanyang kapareha, si Falcon, kung kakaunti na ang nagamit niyang gamot. Tila hindi siya gumamit ng tamang dami ng dosis. Sabi ng bata gusto na niyang umuwi pero labag sa batas ang ginagawa nila. Sinabi ni Falcon na ginamit niya ang tamang dami, ngunit tila iba ang bata sa iba. Sabi niya, mukhang malaki ang nakuha nila this time. Sinabi niya na mas marami siyang nakuhang Minster genes, kaya mas maaga siyang nagising, ayon sa kanyang tansya. Tinatanong niya kung gaano siya kahalaga kumpara sa natitirang stock.
Sinabi niya na gumising siya ng 3 oras ng mas maaga kaysa sa pagtatansya, kaya dapat na mayroon siyang higit sa 8% na mga gene. Umiiyak ang bata. Sinabi ni Falcon na siya ang grade A stock na may mga beses na mas malaki ang halaga ng life essence sa grade D, kaya malaki ang kita. Malaking problema daw kung magiging halimaw siya, kaya pakiusap na manahimik siya. Gamulong si Zencon sa hangin at tumama sa kotse. Ang suntok ni Zencon ay nagdulot ng malaking dent sa bonnet ng sasakyan. At tumalon siya saglit. Nagtataka ang mga mass boys kung sino siya. Sino ang gumawa nun? Nasira daw ang makina. Sinabihan ng isa sa kanila ang isa na bantayan ang mga lalaki at huwag silang gawing halimaw ng maaga. Sinusundan niya ang baklang yon. Samantala, lumilitaw si Zencon sa kanyang likuran bago sabihin sa kanya ng kanyang kapwa ang tungkol doon. Binasag ni Zencon ang salamin ng bintana at hinawakan siya sa leeg. Kinaladkad niya ang bata palabas ng sasakyan at itinapon. Tinanong siya ng isa sa mga batang lalaki kung ang impormasyon ay lumabas. Yung isa nagtatanong kung sino siya. Dagdag pa niya, hindi niya alam kung may alam ba siya o hindi, ayaw niyang mabuhay pa siya. Sinabi ng batang lalaki sa kotse sa ibang mga individual na sila ay kinidnap at hiniling sa kanila na gumising. Iniisip ng kidnapper na malapit na silang mag-mutate sa mga halimaw. May dalang bote ng gamot ang kidnapper. Alam ng malapit sa mga lalaki na bumubulong ang batang lalaki kung sila ay human traffickers at papatayin ba nila sila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kidnapper na siya ay ganap na ligtas sa tulong ng Redemption Association. Ang kanyang mental state ay medyo stable na, kaya hindi siya mag-mutate sa isang halimaw. Sinabi niya sa kanya na kahit ang kanyang asawa ay iniwan siya dahil sa kanyang mga Minster genes at ang kanyang anak ay nag-iisa sa bahay, naghihintay na dumating siya. Umiiyak ang bata. Sinabi ng kidnapper na hindi siya dapat mag-alala dahil kasama rin sa listahan ang kanyang anak dahil carrier din siya. Pinaamoy siya ng kidnapper ng gamot at sinabihan siyang matulog. Sinabi ni Falcon kay Zencon na siya ay isang rank 3 transgender, kaya dapat siyang maghanda na maging abo sa kanyang punto blankong kidlat. Pinaulanan siya ni Zencon ng apoy. Sinabi ni Falcon na hindi magkakansela ang sunog at kuryente, kaya apektado sila. Sinabi ni Zencon na dahil ang kanyang asul na apoy ay isang spark lamang, siya ay magiging maayos at mapupula ang mga kamay ni Falcon. At nagtataka siya kung bakit masakit itong maliit na spark. Sa tingin niya, iyon ang dahilan kung bakit walang sugat ang kanyang kalaban. Tinanong niya si Zencon kung sinusubukan niyang iligtas silang lahat at sinabi sa kanya na sila ay mga carrier ng monster gene. Sinabi niya na sila ay magiging mga halimaw sa lalong madaling panahon at magdadala ng kaguluhan sa mundong ito. Sabi niya, pinapatay sila ng hustisya at ginagamit sila. Ang layunin ay isang serbisyo para sa publiko. Sinabi ni Zencon na mas mabuting tumakas siya dahil hindi niya alam kung kanino siya nakikipag-usap. Sinabi niya na ang human trafficking ay walang kinalaman sa katarungan. Sinabi ni Falcon na kailangang gawin ng isang tao ang maruming gawaing yun at tinanong siya kung paano niya nalalaman ang tungkol sa human trafficking. Ipinatong ni Zencon ang kanyang paa sa mukha ni Falcon at sinabing sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa pagpasok at paglabas ng kanyang Redemption Association. Sinasabi ni Falcon na wala siyang alam tungkol sa samahan ng Redemption Association. Sinabi ni Zencon na nakahanap sila ng tamang oras upang baguhin ang mga taga-subaybay ng lokasyon na itinanim sa leeg ng carrier, na nagpapalabas sa kanila na parang legal silang pinatay ng iyong mga tao pagkatapos nilang mag-transform bilang mga halimaw, pagkatapos ay ibinente nila ang mga taong yun sa sikreto laboratory ng pamilya Pan. Nagtatanong si Falcon kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Tinanong siya ni Zencon kung ilang inosente ang kanilang napatay. Sagot niya, sino ang nagmamalasakit? Pagkatapos ng lahat, ginagamit nila ang mga ito para sa mga eksperimento. Sila ay isang banta sa lipunan. Aniya, ang pagpapatahimik sa kanila ay nagpapabagal lamang sa kanilang pagbabago habang ang pagpatay sa kanila ay nag-aalis ng problema ng tuluyan. Tanong niya, si Falcon ay tumahimik at sasabihing magsasalita lamang siya kapag tinatanong siya. Sinabi sa kanya ni Falcon na ang Redemption Association ay itinatag 3 taon na ang nakakaraan. Ipinakita nito ang sarili bilang isang organisasyon kung saan ang mga taong may mga carrier ng halimaw ay maaaring magtapat at makahanap ng ginhawa sa isa't isa. Gayunpaman, pagkaraan ng 6 na buwan, nag-organisa sila ng daan-daang malalaking monster gene carrier, mga pagtitipon ng pag-amin sa buong bansa. Pagkatapos ay gumamit sila ng ilang paraan para pilitin silang mag-mutate sa kanilang minster form at pinatay silang lahat. Dagdag pa niya,
Nalantad ito nang matuklasan ng mga tao na itinala at ibinibenta nila ang lahat ng mga carrier ng personal na impormasyon, ibinente nila ang mga ito sa pamilya ng Pan, para sa iba't ibang mga eksperimento upang makuha ang kakanyahan ng buhay at ang data ng pananaliksik, ngunit noong panahong yun, nawasak na ng pamilya ng Pan ang lahat ng ebidensya at walang mga lead na mahahanap. Sinabi niya na alam lang niya ang isang ruta ng paghahatid na binanggit sa balita ng isang mataas na ranggo sa Redemption Asosasyon. Sinabi niya sa kanya na bukod sa fan family na ito ay may isa pang layunin para sa nakuna ng mga carrier ng Monster Gene na ang pakainin ng mga monsters sa ilalim ng lupa. Tinanong siya ni Zincon kung ilang experimental base mayroon ng fan family. Sumagot si Falcon na isang lang daw, at tumutulak sa mukha niya ang paa ni Zincon. Nakiusap si Falcon sa kanya na huwag gawin yun at sinabing isa lang ang alam niya. Sinasabi ni Zincon kung ano ang iniisip niya na kaya ng kanyang ulo. Patuloy niya itong niloloko ng ganoon. Sabi ni Falcon, sa isabog na daw ang ulo niya, aamin na daw siya. Sinabi niya kay Zincon na maraming pabrika ng halimaw at mga eksperimentong base sa buong bansa. Tinanong siya ni Zincon kung ilan ang malapit sa Qingqiu City. Sabi ni Falcon, isa lang ang alam niya, at maaari niya itong dalhin doon. Tinanong siya ni Zincon kung may alam ba siya tungkol sa mga halimaw sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Zincon na tila siya ay isang mababang ranggo na miyembro at hindi alam ang tungkol sa kumpidensyal na impormasyon at hiniling sa kanya na dalhin siya sa lokasyon. Pumayag si Falcon na dadalhin siya sa experimental base. Ngunit kalaunan, sinabi ni Falcon na ang kanyang mga kamay ay magagamit pa rin upang alisin ang kanyang ulo. Sinabi niya na hindi niya ito maaaring hayaang mabuhay dahil nakita niya ang kanyang mukha. Sinasalakay siya ni Zincon pabalik at sinabi na ang kanyang mga sigaw ay dapat na tulad. Sapat na para marinig ng kasama sa sasakyan, naisip ni Falcon na kahit handa na siya, paano niya direktang hahawakan ang kanyang palad gamit ang kanyang kaliwang kamay at hindi gamitin ang kanyang kakayahan sa asul na apoy. Mahigpit na hinawakan ni Zincon ang kanyang kamay at sinabing hindi tulad niya. Pinagkakatiwalaan niya ang landas ng mga taong higit na nakatakas at nag-mutate sa kanyang halimaw. Sabi ni Self-Con, oh crap, isa siyang halimaw. Paano siya makakatakas sa isang halimaw na may balat na tanso at mga butong bakal? Si Zincon ay umuungal. Iniisip ni Falcon na hindi niya ito kayang labanan sa tulong ng kanyang kuryente. Lumipat ang eksena sa sasakyan. Itinutok ng isa pang kidnapper ang bote ng gamot sa bibig ng bata at sinabing ang kanyang anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na huminga ng matagal. Sinabi niya na siya ay na-dislocate ang kanyang panga kung wala siyang mataas na porsyento ng mga gene ng halimaw. Samantala, nakita niya si Zincon at nagtataka kung paano mabilis na matanggal ang kuryente. Sinabi niya na hindi siya dapat maging isang ordinaryong kalaban kung madali niyang kinuha ang kanyang kasama. Unahin daw ang kaligtasan at hindi siya masisisi. Kung ang kargamento ay malantad, siya ay tumakas. Nagpasalamat ang bata kay Zincon sa pagligtas ng kanilang buhay. Sinabi niya sa kanya na sila ay patay na. Ang kanilang mga taga-subaybay sa lokasyon ay malisyosong binago upang marehistro bilang monsterized at pinatay. Sinabi niya sa kanya na hindi nila kilala ang mga taong nag-set up sa kanila ay ang Redemption Association. Pinayuhan niya ang mga ito na huwag ipaalam sa sinuman na sila ay buhay pa at hindi na bumalik sa lungsod. Sinabi niya sa kanya na naroon pa rin ang kanyang anak at kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Ang Transcendence Institute ay matatagpuan sa isang isla sa labas lamang ng Nanyu City. Ang lugar na ito ay dating kuta ng lungsod ng Nansha, ngunit 20 taon, unang lumitaw sa mundo ang Agos at Transcenders. Ang mga Transcender ay mahina at ang mga halimaw ay walang awang mapanira. Pagkalipas ng 5 taon, ang mga tao ay nagbayad ng napakalaking halaga upang lipulin ang mga halimaw at magdala ng kapayapaan at katatagan sa lipunan. Gayunpaman, ang lungsod ng Nansha ay patay na noon. Nang maglaon, ang Nanyu City ay nagtatag ng iba't ibang faculty doon, kabilang ang Transcendence Institute at ang Genetic Research Institute na mga lugar ng pagsasanay para sa anumang bagay na may kaugnayan sa Transcenders. Si Zincon ay sumusunod sa kidnapper sa experimental base ng Fan Family at nalaman na nasa mga guho ng Nansho City kung saan itinayo ng Fan Family ang pabrika ng halimaw. Ang kidnapper ay pumasok sa pabrika kung saan napakaraming halimaw ang nakatali ng mga tanikala. Tumingin siya sa camera para sa pagkakakilanlan. Sinabi niya na ang unang linya ng depensa ng pabrika ay medyo mahirap. Tinanggal niya ang kanyang maskara at sinabing sa tuwing papasok sila, kailangan nilang makinig sa ingay ng mga halimaw.
Kung may nanghihimasok, ma-detect agad nila ito. Kahit na ang isang transgender na may katangiang invisibility ay maaaring matukoy ng mga halimaw. May nagtatanong sa kanya kung nasaan ang electric eel at kung ano ang nangyari sa kargamento. Sa pagkakataong ito, sinabi niya na tatanungin niya rin ang parehong kung mayroong ilang impormasyon na nalik. Sinabi niya sa kanya na may dumating doon at si electric eel ay malamang napatay na ngayon. Sinabi niya na nagpapasalamat siya sa Diyos na naramdaman niyang may mali at iniwan ang kargamento upang bumalik. Sinabi niya na ang oras ay maikli, kaya binuksan niya ang pinto. He has to ask Supervisor Song, what is going on? May nagtatanong sa kanya kung sigurado ba siyang walang sumusunod sa kanya. Sinabi niya na may 3-star ranked wind elemental transcender na sumusunod sa kanila. Unless ang lalaking yun ay mas madami pang alam sa kanila. Sabi niya, kahit sundan siya dito, makatawid ba siya sa first line of defense? Sinabi niya kung siya ay darating, siya ay magiging pagkain ng mga halimaw. Bumukas ang pinto at pumasok siya sa security guard at sinabing may anino na kumikislap sa unang linya ng depensa. Ang lalaking nakaupo sa harap ng screen ng camera ay nagtataka kung bakit hindi gumawa ng anumang tunog ang mga halimaw. Dapat niyang suriin ang iba pang mga halimaw. Sinabi ng kanyang kapwa na kung mayroong sino mang nanghihimasok, malamang na lumitaw sila sa ventilasyon. Sinabi ni Shaften na tulad ng kanyang inaasahan, ang rango 1 na halimaw ay hindi makikilala hanggat walang mga jin ng halimaw ang nasa kanyang tiyan. Ituturing nila siya bilang isa sa mga tahimik na gumagalaw sa gitna ng mga halimaw, at hindi sila gumagawa ng anumang tunog. Sabi niya medyo marami, mga blind spot mula sa surveillance. Gagawa daw siya ng butas sa dingding para makapasok. Lumipat ang eksena sa quarantine room. Nagtatanong ang isang researcher kung bakit hindi pa dumarating ang kargamento dahil kapos na sila sa mga supply. May isang lalaking nakahandusay na walang malay sa harap ng mga researcher. Para sa ilang mga eksperimento, hindi nagtagal, nagising ang lalaki at umiyak ng masama. Tinanong ng mananaliksik ang kanyang kapwa na hindi niya tinanggal ang kanyang vocal cords kanina. Sabi niya, paano siya naging hindi propesyonal? Sinabi niya sa kanya dahil hindi gumalaw ang lalaki, kaya naisip niya na kung direktang i-extract niya ang mga gene ng monsters, magiging usok ang mga monsters na yun sa maikling panahon. Sinabi niya na kung gusto nilang ipadala ang mga monster gene na ito sa antas sa laboratorio, kailangan muna nilang hawakan ang mga ito. Ang unang mananaliksik ay nagsabi na dapat nilang alisin ang mga gene ng halimaw kapag sila ay nabubuhay pa nang hindi sila pinahihintulutang mamatay dahil ang kanilang mga katawan ay lalagyan para sa kanila. Idinagdag niya na kahit na mawala ang kanilang mga paa, hindi sila magiging mga halimaw. Ngunit hayaan silang gumawa ng ingay ay medyo hassle. Sinabi niya na ang paghawak ng mga materyales ay dapat gawin ng may lubos na pag-iingat. Nang walang isang pagkakamali, sinabi niya sa kanyang kapwa na hindi sila dapat lumikha ng mga problema para sa iba pang mga mananaliksik. Ang lalaking nakahiga sa tangkad ay nagmamakaawa sa kanya na kaya niyang gawin ang lahat sa kanya. Ngunit mangyaring iligtas ang kanyang asawa. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang katawan ay medyo mababa. Ibinuka ng mananaliksik ang kanyang bibig upang alisin ang kanyang vocal cords. Muling sinabi ng lalaki na mahirap para sa kanya na maging isang halimaw. So please spare her the man's eyes, kumula habang nagpapatuloy ang doktor sa isang procedure. Isinusumpa ng mga lalaki ang mga mananaliksik at sinabi na silang lahat ay mamamatay ng malungkot at hindi sila makakatagpo ng kapayapaan sa kanilang kabilang buhay. Kapag ang lalaki ay nag-iingay, ang mananaliksik ay nagsasabi sa kanyang kapwa na kung ito ay mangyayari tulad nito, ang ibang mananaliksik ay haharap sa pagkagambala at ang posibilidad ng pagkabigo sa pananaliksik ay tataas. Sinabi niya kung ito ang mangyayari na ang pinakakritikal na eksperimento, kung gayon siya ay mahalaga humahadlang sa pag-unlad ng tao. Kinuha niya ang instrumento sa bibig ng lalaki at sinabihan ang kanyang kapwa na maging mapagbantay at maislan habang nagpapatuloy ang mananaliksik sa eksperimento. Nagkaroon ng blackout. Hiniling ng mananaliksik sa kanyang kapwa na pumunta at suriin ang mga backup na supply ng kuryente dahil hindi pa ito aktibo. May nagsabi sa kanta ng supervisor na may nagputol na mga wire at walang supply ng kuryente sa buong pabrika. Ang lalaking nakamaskara ay nagtanong sa supervisor kung mayroon silang anumang impormasyong na-leak habang sila ay tinambangan. Tinatanong siya ng kanta ng supervisor kung bakit siya nakatayo at hindi. Ang pagsuri sa mga supply ng kuryente ay tinawag niya ang taong nakamaskara na isang manggugulo at sinisisi siya sa pagtambang at sinabing pinutol ng lalaking sumunod sa kanya ang mga supply ng kuryente ng pabrika. Sagot niya,
Paano yun posible sa pagkakaroon ng unang linya ng seguridad ng mga supervisor ng depensa upang simulan ng isang antas-isa na tagapangasiwa ng alerto? Ang supervisor song sinusubukang tawagan ng fan family at sinusubukang sabihin sa kanila na may problema sa factory number 3, ngunit nabigo siyang ipaalam sa kanila. Sabi ng lalaking nakamaskara na sinusundan siya ng nanghihimasok dito. Dapat may death wish siya. Ang pangkat ng seguridad ay humihingi sa supervisor upang bigyan sila ng mga tagubilin. Sinabi sa kanya ni Song na hanapin ang nanghihimasok sa sandaling bumaling sila sa mga tagubilin. Natambas silang lahat ni Zincon. Sinabi ni Zincon na ang kanilang mga katawan, isip, at maging ang mga kaluluwa ay amoy tulad ng dumi. Idinagdag niya na ang kanyang late-night snacks ay medyo masama. Tinanong siya ng supervisor Sons kung dumating siya para sa mga gin ng monsters. Sinabi niya na ang mga monsters gin carrier ay isang banta sa lipunan, kaya ginagawa nila itong kapaki-pakinabang dahil wala siyang ideya. Kasama ba sila ni Berg para hadlangan sila? Baka manatili siya at maging paksa nila. Aniya, walang gaanong layunin ng mga security guard dahil puro ungol lang ang ginagawa nila. Sinabi niya kay Zincon na hindi siya dapat mag-alala, dahil nandyan na ang tunay na seguridad. Samantala, dumating ang isang lalaki at sinalakay ng apoy ang Zincon. Sinabi ni Zincon na sa wakas ay may sapat na hanggal na dumating ang kamatayan. Naghahanda rin ang lalaking nakamaskara sa pag-atake at sinabing narito siya upang maghayganti sa kuryente sa kanya. Iniisip ng supervisor kung sino ang nanghihimasok na ito. Isa ba siyang exterminator na ipinadala ng mga institusyon ni Dean Kimchi? Sabi niya kung bakit siya pumunta dito mag-isa at gumawa ng kalituhan sa kanyang pabrika ng halimaw. Idinagdag niya na mayroon silang 3 bituin na niraranggo sa maagang yugto ng Windall Transcender at 2 star mid-stage na niraranggo ang mga espesyal na gwardya na may lihim na gamot na kanilang taglay. Sinabi niya na kahit na siya ay isang 4-star Transcender, mananatili siya rito at huhugutin ang kanyang gin. Ang lalaking nakamaskara ay umaatake sa Zincon gamit ang isang iPoipo habang ang ibang tao ay umaatake sa kanya gamit ang isang nagniningas na staff. Nalock ni Zincon ang mga pag-ataking ito at sinasagot ang kanyang asul na Lord Flames. Kapag natukoy siya ng fire attacker bilang elemental, sinabi niya na mayroon silang laboratorio na isa sa kanya sa pag-aaral ng fire element. Sabi niya na parang pinapakita niya ang espada niya sa harap ni Guan Yu, muli niyang sinasalakay ang Zincon gamit ang apoy at naramdaman na may mali. Ipinatawag ng lalaking palo ang kanyang iPoipo at sinabing sinisipsip ng asul na apoy ang kanyang kapangyarihan. Ang mga umaatake ng apoy ay nagtataka kung paano niya naa-absorb ang kanilang mga kapangyarihan. Sinasabi ng isa sa kanila na natutunan nila ang kanilang mga kasanayan sa pagsira sa sarili. Bumaba ang palo at sinabing mayroon siyang hindi bababa sa 100 araw upang mabawi mula sa pinsalang ito sa sarili. Sinabi ng lalaking palo na ito ang kanyang kakayahan sa pagsira sa sarili ng nanghihimasok at idinagdag na pamilyar din siya sa mga ganitong uri ng galaw. Sinabi ni Zincon sa lalaking palo na ang kapangyarihang ginagamit niya ay katulad ng pagpapakitang gilas sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay, ngunit maaari 2 beses niya itong ginagamit na sunod-sunod na iniindayog ni Zincon ang kanyang kamay sa ere at tinamaan ang masked man. Ang mga security guards ay napansin na durog na ang kalahating katawan niya, parang nabangga ng truck. Sabi ng fire attacker na may tahi sa isang mata, parang may 3 bituing halimaw na binubugbog ang isang lalaki. Sinabi niya na tila mayroon siyang ilang mga trick sa kanyang manggas upang gumamit ng mga ganoong matinding galaw ng sunod-sunod. Napapansin din niya ang kanyang kahinaan na sa maliit na lugar lang siya makakasabog. Sinabi niya sa kanyang kapwa na hanggat nananatili sila sa isang distansya sa kanya, maaari nilang talunin siya. Inaatake nila siya ng apoy mula sa malayo. Nagawa ni Zincon na harangan ang kanilang pag-atake. Iniisip ng supervisor na tanging ang mga matagumpay na nagal-inang ng isang elemental na star chart ang maaaring mag-evolve sa 3-star Transcender. Ngunit hindi yun nangangahulugan na magagamit ng lahat ng 3-star Transcender ang kapangyarihan ng 3-star chart. Sinabi niya na pinag-aaralan niya ang mga kakayahan ng fan family sa loob ng maraming taon, kaya medyo pamilyar siya sa mga fire elemental na kakayahan. Napansin niya na ang Zincon ay hindi gumagamit ng mga kakayahan ng isang elemental star chart. Puro elemental power at puro physical strength ang ginagamit niya. Ang pag-atake ng apoy ay sinasabi ng mga backer na ang kanilang mga apoy ay nalulula sa kanyang mga kapangyarihan. Sinasabi nila na ang elemental na chart ay mas malakas kaysa sa iniisip nila. Kahit na ang kanilang mga saklaw na pag-atake ay hindi tatama sa kanya.
Ang umaatake ng apoy ay nagtatapon ng mga pulang buto ng apoy sa Zincon. Ang nag-uumapaw na apoy, sinasabi ng mga attacher na dapat silang nakarete ng kalahating buwan. Sinabi ng supervisor na ang mga buto ng Crimson Fire ay ang trump card ng kanilang pabrika. Ito ay isang gamot na inihanda ng pamilya ng Fan gamit ang panlabas na apoy na natagpuan sa ilalim ng lupa. Maaari itong pansamantalang ipagmalaki ang kapangyarihan ng apoy ng mga elemental na transcender ng apoy at pinapayagan ng 3 bituin na transcender na umunlad sa ranggo 4. Isa sa umaatake ng apoy ay sinasabing mga umaatake na nararamdaman niya ang kanyang sarili na puno ng mapangwasak na kapangyarihan at ang hindi pakikitungo sa nanghihimasok ay isang paglalakad sa parke, sabi niya kay Zincon, upang lumapit sa kanya at kunin ang kanyang kapangyarihan ng 4 na bituin. Sinasabi ng supervisor ng Rancor na tila ang nanghihimasok ay may mga apoy na katulad ng hinahanap ng pamilya Fan. Sinabi niya na gusto nilang ganap na makabisado ito upang masira ang mga kapangyarihan ng isang 70% transcended gene carrier. At inaatake ang umaatake ng apoy gamit ang Lord Flames. Kinikilala ito ng umaatake ng apoy bilang walang hanggang apoy mula sa underground na mundo. Nagtataka ang umaatake ng apoy na, kahit na pansamantala nilang nadagdagan ang kanilang kapangyarihan, hindi pa rin ito gumagana sa kanya. Binasag ng Zincon ang mga umaatake ng apoy at pumasok sa silid ng Quarantines. Sinabi sa kanya ng supervisor na ang kanyang transcended genes powers ay dapat na napakataas hanggang sa punto na ang kanyang apoy ay nagbabago sa kalidad. Idinagdag niya na siya ay ipinakita sa pinahusay na pisikal na mga katangian na tanging ang mga nagmamay-ari na ang mga transcended gene ay lumampas sa 70%. Sinabi niya na ang kanyang apoy ay sumailalim sa isang ebolusyon ng ari-arian na katulad ng walang hanggang apoy sa ilalim ng lupa. Tinanong siya ni Zincon kung saan matatagpuan ang walang hanggang apoy. Sinabi ni Supervisor Song na dadalhin siya doon kung sasama siya sa kanila. Sinabi niya sa kanya na kasama nila ang pamilya Fan, sabi niya, sa kanyang napakataas na kapangyarihan, siya ay magiging lubhang mahalaga sa kanila. Idinagdag niya na kung gagamitin nila ang mga ito upang i-unlock ang mga lihim sa ilalim ng lupa, maaari silang makabuluhang mag-ambag sa mundo. Sinabi niya na hindi sila dapat magkaaway at sumali, mga kamay upang maging dakila. Sinabi ni Zincon na pinatay na niya ang kanilang mga tao. Sinasabi ng kanta ng supervisor na sino ang nagmamalasakit sa mga taong panseguridad. Sabi niya basta maayos ang mga researcher, wala silang problema. Sinabi niya na dapat siyang mag-alala na ang pamilya Fan ay hindi tatutol sa pagkawala ng ilang mababang ranggo. Maya-maya ay may pumasok na halimaw sa kwarto at inatake ang supervisor at kapwa mananaliksik.